Okay, so let's discuss this password problem in HPGA under, ano ba to? Fluid mechanics pa to eh. Yung relative equilibrium of liquids. So that is classified into two, either translation or yung rotation of vessels. So this one, obviously, involving translation pa lang to. Meron na rin tayong recorded video about dun sa rotation naman, vessels. Specific password problem din yan. Attach ko na lang at the end of this video. Sige, so given an open rectangular tank 2 meters wide. Okay, so ganito na lang gawin natin. 2 meters wide, yun na yung length perpendicular to the page. An open regular tank 2 meters wide. Baga, ano yung dito? Pag ganyan, perpendicular to the page. Hindi ko kaya mag 3D dyan eh. Pero di ko napakita yung ayan. Yan yung 2 meters perpendicular. Okay na yan. So length ay, or ano ba? Width na lang. Yan pala yung ginamit na width na. Sige, so that is the width na 2 meters. Okay, ang length natin, ito along the length, yun yung kino-consider din. Kasi may na-encounter ako na ito yung kinonsider naman na length, yung perpendicular to the page. Sige, 6 meters long, then 2 meters high is mounted on a truck. Okay, so di na natin i-draw yung truck. Okay na yun. 2 meters, dito na lang. 2 meters high. Okay, so the depth of water in the tank is, ayun, 1.5. Okay, so lagyan natin 1.5 daw. So obviously, dito ko muna. 1/2 yan, di ba? 1.5, so ito ay 1. So mga 1.5, mga 2/3 pala siya, no? Tama ba? 2/3 kasi ito ay 0.5, ito ay 1. Ano pala? 3/4. Mali pala ako. That's 3/4. Okay, so ang length nito ay 1.5 meters daw. 1.5 meters. Yung depth lang yan ng water. Okay, so determine the maximum acceleration without spillage. So paano yan? Acceleration, yung hinahanap. Maximum acceleration without spillage. So ano bang ginagamit ng formula doon? Di ba yun yung ano? O pag translation of vessels, horizontal lang naman. Ito pala, to be specific, ito yung horizontal. Kasi meron din tayong vertical and incline, di ba? So, tangent theta is E over G. So, ganun lang naman yun. Maximum acceleration without spillage. So, kung gagawin natin to ng line, eto, so parang paganyan siya. Siyempre, pantay-pantay yan eh. Mahati talaga yan. No? Mahati yan. Ayan, mga ganito. Equal lang yan sila. Tama? So this will be our theta. So ang opposite niyan, kung 0.5 to, syempre, kung 1.5 yan, syempre 0.5 to. So 0.5 meters. Then syempre, ito ay 3 meters lang. Kalahati lang yan eh. Kalahati lang yan pag ganyan. 'Di ba? Kasi sagad to dito, so by vertical angles. So ayun. Obviously, kita ba rito? Ayan na. This and this same angle. So, syempre, given na ito ay same na rin sila, kalahati. So, ayun. Equal din to dito nila. Ganun. Kaya pa ba ito habaan? Hala ka. Pwede na yan. Medyo ito lang yung naiba. Kung di siya gumitna, no? Basta 3 meters yan. Dinaya na lang. So, tangent theta is equal to A over G. So, acceleration. So, ayun. I-equate mo lang. Di mo naman kailangan kunin yung theta eh. Yung opposite over adjacent na lang. 0.5 over 3. Na yun. So, solve for acceleration
acceleration. Kasi di ba ito ay, alam naman natin to, acceleration due to gravity, 9.81 meter per second square. So solve natin sa A, so that is just 0.5 over 3 times 9.81. Ganun. So that's 1.635. 1.635 meters per second square. So ganun. Okay. Then, meron ba dito? Ayun, 1.635. Sabihin ko nga kulay. Kapalan ko rin. Okay, next. In part 1, determine the force to accelerate the water mass. So, force lang. O, same pala sila. Ito lang din pala. Isang situation lang, isang problem lang sila. O, summation of forces talaga yun eh. Summation of forces is equal to Newton's second law. Mass times acceleration. O, may mass ka ba? Hindi mo makukuha, pero may tubig yan, di ba? Alam mo na tubig yan. Tubig nga ba yan? Ayun, depth of water. So, pwede mo siya gamitan ng density and volume. Ano ba yun? O fluid mechanics. Density is equal to mass over volume. So, para mukha mo si mass, that is simply density times volume times acceleration. O, yun, meron na tayong acceleration. May density ka na, may volume ka na. O, ang volume niyan ay eto. Volume neto, di ba? Kasi similar naman, ayun naman yung tanong lang din eh. So, yung wala pang nasa-spell. In part 1, determine the force to accelerate the water mass. So, yun, wala pang nasa-spell nun. Okay, so, ayan. So, density ng water, to be exact, ang volume ay, ayun, 1 half base 1 plus base, ano lang yung trapezoid, times length, di ba? So, this yan is 1,000 kilograms per cubic meter. Tapos, ang volume ay 1 half base 1 or 1 half base 1 plus base 2 times height, or pwede na rin natin gawin height over 2, o yung height niyan ay itong distance na to, 6 meters. 6 meters divided by 2 times sum ng bases. Ito na yan, 1.5, and itong buong to, nakados, no? So, 1.5 plus 2. Ayan, so that's the area. Multiply mo pa sa length niyan para maging volume na siya. O, ayan. Then times acceleration lang pala. Yung nakuha natin kanina, 1.635. O, kaya pala. Pinapahanap pala yan. Then kung abay, ano tayo dito? Unit analysis. So this one is in kilograms. Ibayin ko nga kulay. Okay na ba to? Okay, kilograms per cubic meter for the density. Ang volume ay naka cubic meters. And ang ano yun, acceleration ay meter per second squares. Second square. So kilogram meter per second square, that is in newtons, di ba? So cubic meters cancel. So ang unit natin dyan ay in newtons, of course. Okay, so it will be the value. It will be 1,000 times 6 divided by 2, that's 3. Times 2 na natin, so 6. Then 1.5 times 2, rekta na lang natin. 1.5 plus 2, that's 3.5. Tama, 1,000 density. Then yung volume, 6 divided by 3 times 2, 6. Okay, times 1.5 plus 2. Okay, times, ano na lang, acceleration due to acceleration lang pala. Lagi yung acceleration due to gravity. Horizontal acceleration lang yan to be exact. So, ayan. So, nasagot natin? 30, ayan. Tama ba to? Determine the force to accelerate the water mass. So, density, volume, ito naman yung ginamit natin. Ay, wait lang, may nakalimutan dito. Nadali dito. Di ba ito ay 1.5. Itong buong length na to ang 1.5. Ayan, yan yung 1.5. Okay lang ba to? Sige. So, yun yung 1.5. Okay? So, ito yung kinukuha natin na length. Ito pala. Ito pala nadali doon.
So, 0.5 yan, 0.5 din to. Okay, so yun lang pala yung error. So, ibig sabihin from 1.5 minus 0.5, 1 meter na lang to. Tama. So, ayan, yun lang yung magbabago. Kaya pala di mapalabas. So, that is just 1 plus 2. Tama ba? 1, ayan na, plus 2 yung buong height. Okay? So, that will be, so, 1 half, yan pa rin, 6 times, 3 times 2, that's 6. Then, ito ay magiging 3 lang pala. Sumobra pala ako kanina. So, 29.430 Newton, 29.430 newtons or 29.43 kilonewton. Ayun, 29.43 kilonewtons. So, ayun na yun, yung second. Then, para sa last, the acceleration is increased to. Okay, take note the word ginamit to. So, ibig sabihin, yan na yung final. To. Hindi siya by. Yan na yung final. No? So, ibig sabihin, yan yung gagamitin natin. Kung increase by, i-add natin yan. Yun yung delta A. Ito ay final na yan. Sabi increase to. Okay. So, how much water is spilled out? Okay. So, ibig sabihin, check muna natin yung gamit yung tan theta. Okay. So, double check nga natin. Ano nga natin to? Duplicate na lang natin para sa second na ano. Ay, di ko pala makopya. Ayun lang. Di ko nga pala sa makopya. Sige, gawa na lang tayo ulit. Pero di ko na i-3D. Okay, so ayan na lang siya. Increase to. Lagay muna ulit natin yung original water level na, ayan. So, di ba malaki? Okay lang. So, ito ay 1, ito ay 1.5. Okay, yun dyan yung original water level. Tapos, ang sabi, may acceleration ka at 6 meters. So, pwede mo na makuha yung A over G niyan. No need natin, pwede ba natin kunin din yung ano, yung magiging angle theta? Pwede rin naman. Okay, lagyan muna natin ito. So, sabi, may mas-spill out na raw. So, kung ganito yung part na wala pang na-spill out, di ba? Walang mas-spill out yan. Trapezoidal siya. Kasi 0.5 dito, 0.5 din dito. Okay, paano kapag ano na, nag, may magsispill na? Okay, so tignan nga natin. Paano mangyayari dyan? Pag ganito yan, di ba? O, ganyan yung normal. Walang mangyayari pang mas-spill dyan. So, ayun nga. So, maganda natin. Tignan natin yung, tignan nga natin yung angle. Paano nga ba? Okay, so tangent theta. Okay, di pa natin alam paano yung itsura niyan. Basta A over G rin yan. Okay, so ang A natin ay in 6 meters, the 9.81. Right, so ang theta natin ay arctan lang ng 6 over 9.81. Arctan ng 6 over 9.81. No angle niyan? 31.45 degrees. Pwede na ba yan? 31.45 degrees. Okay. So, anong magiging relationship niyan sa ano? Okay, so kung i-equate naman natin yan, adjust ko muna dito. I-equate naman natin yan sa opposite over adjacent. Okay, opposite over adjacent. Tignan mo ha. Paano kapag nilet mo pa rin siya as parang ganun lang din. Pares lang sa nauna. Ito ay 3 meters pa rin. Ito ay y. Ano ba mangyayari kapag ganun? Kung equal lang siya. Opposite niyan is y over 3. So, i-solve nga natin si y. Ano ba mangyayari? 6 divided by 9.81 times 3. O, ang y niyan ay 1.83. Lampas-lagpas na. Yun. Diba? Ano nangyari? 1.83. So, halos ma-reach niya na yung ano. Diba? Tama ba? Ang magiging y niya nan ay 1.83. Okay. So, paano naging paano nangyari yun?
Ay, di ko na maibalik. Sayang. Ulitin ko na lang. So, dito siya. Parang ganyan, di ba? So, ganyan yung kapag walang magsispill. So, kapag may magspill na, gaganyan na yan. Na rotation yan. Di ba? So, pwedeng dito. Double check mo. Ano ba nangyari sa ano yun? Pag dito kasi, ma-check naman natin, no? Parehas lang din naman yun kasi dito. Opposite over adjacent. Pwede mo rin naman siyang ibase dito. Ay, yun, ano na pindot. Pwede mo naman siya ibase dito. Same lang naman yan ang angle. Theta pa rin naman yan, di ba? Oh. Ito at ito, paresin sila ng angle. Basta with respect ka sa ano, water surface. Theta. Ayan. So, opposite niyan, ito na yung buong height over adjacent. Ito na yung buong length. Sige nga, what if ganon? Ang ginawa natin. Opposite niyan ay, ayun na. Ito na yung y. Ayun na yung buong y niya. Y. Opposite niyan y over yung buong length ay. Yung adjacent ay yung buong length niya na. Hindi pala magka-cancel. 6 times 6 magiging 36 divided by 9.81. Ano nangyari? 3.6. Lagpas-lagpasan na. Imposible na yun. Hindi siya pwede kapag ganyan. Ibig sabihin, no? Okay. Wala ka. Okay. So, ibig sabihin, hindi rin siya pwedeng ganyan since imposible rin yun. So, mga dito na siya banda. Mga ganyan. Mga ganyan na siguro. Ito yung kailangan mong sukatin, yung x distance. Di ba? Okay. So, itong x distance na to. Mga dito siguro. Ganyan. So, di usad lang natin itong theta. Yan na rin yung itong theta na to. Di kasi natin masusukat to eh. Or pwede rin naman, ganun mo siya express since alam mo naman na yung original niyan ay nasa 1.5 meters. Pwede rin naman yun. O pwede rin naman ito since similar triangle naman yan sila. So yung dito banda. O yung dito banda. Ayan na. Buong height niya na yan, 2 meters. Alam mo ng 2 meters. Yun, sagad-sagad na yan eh. Di ba? So 2 meters tong buong to. Ganun. Pwede rin. Sige nga. What if yun naman gamit na? 6 over E over G pa rin. Opposite niyan ay yun na. Ito naman yung unknown. Yung X naman yung unknown. Opposite niya na ito, ang adjacent niyan. Ito pangalanan natin tong X over X. Ganun. So, solve na natin si X nga. Ano value ni X? Anong value ng X dito? So, that will be 2 times 9 point, pag kinross multiply mo yan, 2 over 6, yan na. Papalit lang yan sila. 2 over 6 times 9.81. So, maging, ano natin, 3.27. So, ayun na. Yun na yung x value niya, 3.27, which is, pwede naman kasi ito yung limits niyan. 0 to 6 yung limits niyan. So, 3.27. X is 3.27. Okay, so 2 to, then y to. Ayun, may x na tayo, then may length na. So, ayun, pwede na yun. Ano ba tinatanong? If the acceleration is increased to, how much water is spilled out. So, ayun, ibig sabihin lang yan. Kung pinapakompute ko ng water spilled out, that is just volume spilled ay yung initial, mas marami yun eh. That is equal to volume spilled, di ba? Volume spilled is simply volume initial minus volume final. Bisabay na ano? Volume final. Ang volume initial, yung ano, 6 times 1.5 times 2. 6 times 1.5 times 2. Tama?
6 yung length, height yung 1.5 ng water, then perpendicular to the page ay 2 meters. Ayan. So, ang sunod, ang nangyari ay, ang final ay, naging triangle na lang siya. 1/2, ang base niya ay x, tapos ang height niya yung buong 2, tapos times 2. Okay, so ano yung volume scale nito? So that is just 6 times 1.5 times 2. Then minus 1/2 times base niyan ay, ano ba yung x? 3.27 times height ay 2 times volume ay, yung length perpendicular to the page ay also 2. So ayun, 11.46. 11.46. Ayan, so this one is a unit of volume, 11.46 cubic meters. So 11.36 dito, bakit kaya? 9.28. Dito nga yung choices eh. So ayun, most nearly gives ay ito, 9.28. No? Sige, 9.28. Sa ano yun eh? Yun yung nabago yung ano, yung acceleration due to gravity. Kasi RF kasi. Most likely din naman kasi, since sure ka naman sa sagot mo, ang naging sagot kasi dito ay 9.28 eh. Pero what if, erroneous to, di mo na palabas na malapit dito, pero sure ka sa process mo. So, mag-back solve tayo kapag ganyan. Di ba yun, no? 6 yung, ito lang naman kasing binigay na given dyan, di ba? So, most likely, yan yung mali. Yan lang yung given eh. Nagkamali lang yan dyan. So, if the acceleration is increased to 6, so parang gawin natin dito is, yun nga, magbabacksolve tayo or gawin nating unknown lang yung acceleration all throughout. Kaya ba yun? Sige, gawin natin. So, unknown yung acceleration all throughout. Do alam mo na may ganito yung shape niyan. Ganun. So, tangent theta ulit is equal to acceleration E over G. Pero di ko mapapalitan yung A. Okay, 9.81. Okay, that is equal to, opposite 2 over Y. Opposite niyan 2 over adjacent niyan X. So, ito, di pa rin tayo sure sa X. Grabe. Dalawa yung ano, no? Gagawin lang natin dito is, yung A, igagawin, ano natin, ililet lang natin as variable all throughout. So, ganun. Ganun lang naman. Sige. So, ang gagawin natin dito is, we let X in terms of A lang muna. So, kung magpapalit lang yan, 2 over 9, 2 times 9.81 over A. 2 by 9.81 over A. Diba? Over A. So, ganun. So, ayan yung X. 2 times 9.81 over A. Okay? So, para sa volume spilled, yun na. Ganun lang din naman. Volume spilled, that is just volume initial minus volume final. So, volume initial, walang problema doon. 6 times 1.5 times 2 pa rin yun. 18 ba yan? 1.5 times 2 ay 3 times 6 yan. Okay na yun. 18. Minus. Dito tayo magkatalo. 1/2. Ang base ay x. Ang x ulit natin. 2 times 9.81 all over A. Okay, 1/2. Then base. Tas ang height ay 2 meters. Tama. 1/2 x tas 2 meters times 2 meters din. Ayan. Since ang mga choice natin ay volume spilled, pwede nating gawin ay shift solve. Pwede, shift solve ng A. Kung may mapalabas kang A na constant, yun na yun. Nahin na lang natin to. Volume spilled, una, 8.72 equals 18. Wait lang. Is equal to 18 minus 1/2 times, pwede na ba to? Cancel na to? 2 times 2 na lang. Diba? Pwede naman. Tanggalin na natin to. Dagdagan na lang yun eh.
Ayan, 2/2. Diba, 1 lang naman yan. So, 8.72. Ito yung volume ng water spill. Tapos, 18 minus. Okay, wala nang 1/2. So, mangyayari 9.81 over A. Actually, ano nga to eh, no? Sige, X na lang natin. 18 minus 9.81 over A times 4. Ganyan, times 4. So, palalabasin natin yung A, dapat maging ano yan, um, malapit sa whole number or multiple of 5, ganun naman lagi yung value, di ba? Basta nice number siya. 4.28, hindi naman ganyan yung acceleration. Ang pinapalabas natin dito yung acceleration. Okay, kasi treat natin as erroneous to. Kumbaga, mali yung 6. Okay, so wala. Mali yan. 8.72. Isunod natin yung 6.23. 3.33. 3.3, no? So, ganyan. 3.3, wala rin. Di naman usual yan na value ng acceleration eh. What if yung 11.36? 11.36. Ay, wait lang. Mali ako. Wala ka na mali eh. Nawala ulit. Kasi kapag nag-shift solve ka, di mo na mababalik eh. Ay, pwede pa ba? Ayun, buti hindi nawala. Inano ko lang, left lang natin. Di pala siya nawala. So, palitan na lang natin ng 9.28 and solve for x. Ayun, 4.5 exact value. So, yan yung nagamit. What if 11.36? Wala to. 11.46 yung napalabas nga natin. 5.9? Wala, pwede. 6. Pero ang layo pa rin eh. No? Ito yung malapit. 11.46. Ito yung kapag 6 talaga. Di ba? 6 sakto. So, ayun. Pag ganyan kasi, mas maganda yung ano talaga. Huwag mong isagot pag malapit lang siya sa nasa choices. Yung nakuha mong sagot, possible may mali talaga dun. Ilang beses ko na-encounter yan. Na yung sagot ko malapit lang sa nasa choices, pero yung sagot talaga is exactly nasa choices yung ano, yung ah hindi siya rounded off kana na value. Ano nangyari? So, ayun. So, ang sagot natin dito ay kapag 9.28 na napalabas naman natin na yan, 4.5 yung tamang acceleration. Yun, backsolve lang tayo. So, that's how we deal with erroneous problem. Backsolve lang. 4.5 meters per second square. So, ayun. Ito ay, anong nga dito yung isa? 29.45. O, 29.45. Ganyan. 29.4. Sige. So, that's it. 1.635 and then 29.4. So, ayun. That's it for this problem. Lagay ko nga dito. So, ito is kapag ang acceleration na ginamit mo ay 4.5 meters per second square. Pero kapag ang ginamit mo ay, ilagay na lang natin sa Eden, 11.46. Kapag ang acceleration mo ay exactly 6 meters per second square. So, ganun. Ayun lang. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.